Pagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating pong tatalakay. Batay po sa Poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Kapag tayo ay nag-aaral ng Ebanghelyo o turo at aral ng Diyos o ni Jesus o ng mga apostoles na sa Biblia, kailangan Biblia ang ating bubuklatin. Huwag nating lukuhin ng tao. Huwag nating dagdagan, bawasan. Lalong huwag natin bibigyan ng sariling interpretasyon. Yung iba kasi, para umangkop sa kanilang gusto, yung kanilang laman ng utak, laman ng puso nila, yan ang ginagamit nilang paliwanag. Samantalang Tagalog na nga ang Biblia, pilit pa rin nilang twisting. Hindi na. Kasi kung napakaliwanag na itong mga kampo ni Satanas, halimbawa, sa Biblia, si Maria o Jose, sila'y nagpakasal. Sa kabila ng nagdadalang tao si Maria, nang magising si Jose na tangkanyang iwalayin si Maria, na kinausap siya ng anghel ng Panginoon, pakasalan mo si Maria. Yung dinadala niya sa kanya sinapupunan ay galing sa Espiritu Santo. So, kinabukasan, pinakasalan. Yung ibang reliyon naman, lalaki sa babae, babae sa babae, kinakasal. Oh. Kinakasal. Sasabihin nila, hindi raw nila kinakasal. Aba, walang pinagkaiba sa lalaki babae yung ginagawa nila. May seremonyas, meron silang pinapipirma mga dokumento, tapos mangangatwiran pa. Yung iba naman, pag pumapanig sa kanila yung kasulatan, gustong-gusto nila. Pero kapag hindi naman pumapanig sa kanila, ayaw na ayaw nila. O kung sakali may babati ko sa kanila, at yung talatang binuksan ay hindi matamis para sa kanila, hindi pumapabor, pilit nilang pipilipitin yung talatang yan. Hanggang sa pumabor sa gusto nila. Hindi ganon. Hindi ganon. Kung ano yung nakasulat, ayan mo na. Kaya kayong mga ibang nanonood ng aking munting video, lagi kong bilin sa inyo, magbasa kayo. Bumili kayo ng Biblia nyo. Ang mura lang ng Biblia, ang mahal na cellphone, ang mahal ng load. Araw-araw, nagpapaload ka, pagkatapos, sandali lang, nawala na yung load. Yung Biblia, one time mo lang bibilin to eh. Mura lang. Ba't hindi kayo makabili? Para meron kayong binabasa. Hindi yung para kayong mga robot. Mga huto-huto. Huwag ganon. Kung ano yung binabasa, basahin nyo rin. Ako, ito, inaabong ko kayo. Poimen ang ginagamit ko. Magbasa din kayo ng Poimen. Di po ba?
Pero bago tayo magtuloy-tuloy, ay tayo muna panandaling lumapit sa Diyos. O yung iba naman, bago tayo manalangin, bumili ka ng pagkain sa palengke, bumili ka ng isda, shellfish, seafood, ano man yung nakikita sa dagat. O, yung nabibilig karne, sinasabi nila, wag ka raw kakain ng ganito, ganyan. Pati pagkain pinagkikialaman nila, hinuugnay nila sa kaligtasan. Eh bakit po? Sabi nila, pag kumain ka ng baboy, kumain ka ng daga, kumain ka ng isda na walang kaliskis, kumain ka ng shellfish, walang kaliskis, hindi ka papasok sa langit. Hindi pa masyado silang radikal? Pati yung pagkain pinagkikialaman nila. Oh. Kayong mga nagmamarunong, ha? Sige. Kapag sinabi ni Jesus, kumain ka ng baboy, pupunta ka ng impyerno. Maniwala ka. Pero kapag wala sinabi si Jesus, walang sinabi ang kanyang mga apostol, kayong mga ibang sekta ng reliyon, medyo manahimik na lang kayo, ano? Manahimik kayo. Ano sabi nila? Mas maganda pang nananahimik, at least hindi ka nakakagawa ng mali. Kasi habang nagdadadaldal ka, nagiging problema ka. O, di ba? Yan ngayon, mayroong controversial na isang pastor. Ayun. Lahat ng gustong bumatikos, ayun. Binabatikos na sa kanyang bagong Diyos na pinangangaral. Matagal na siya nangangaral. Pero ngayon, sabi niya, kaya sabi sa social media sabi, nangangaral ng ibang Diyos. Hallelujah. Okay, iwanan na natin ang mga yan. Panginoon Diyos, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyong ito. Buksan mo po ang aming mga puso sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan po ang iyong hinahanap sa amin. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito sa Mateo, ito. Sabi ni Jesus, sa 6:6, ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka mananalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita sa ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ano sabi niya? Pasok ka sa iyong kwarto, isara mo ang pinto. Ang Diyos hindi nakikita. Totoo naman yun eh. Espiritu ang Diyos. Kaya hindi natin siya nakikita. At isa pa, ito, tuloy natin. Sa 9. Ganito kayo manalangin. Ama, nananasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. O. Kaya hindi mo siya makita. Unang-una, ang Ama, ang tinutukoy ni Jesus ang Diyos, Ama, sa langit, ay tagalangit siya. Eh, tagalupa naman ang tao. Kahit maganda pa, timplada ng iyong mata, sabihin mo ng 20-20 ang iyong vision, hindi mo pa rin makikita ang Diyos sa langit. Bakit? Hindi abot ang iyong paningin. Hindi makikita ng iyong paningin. Kasi tao tayo. No. So maliwanag, nasaan ang Diyos? Ayon sa turo ng Panginoong Yesus, nasa langit. Anong sabi niya? Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Oh. Sa Diyos tayo manalangin.
Sa Diyos tayo sasamba. Kapag mananalangin tayo, halimbawa, yung mga pilosopo, nasa gubat ka, nasa panganib ka, asan ang kwarto doon? Huwag ka naman mamilosopo. Actually, pwede ka naman manalangin sa gubat. Kung kinakailangan, lumuhod ka. Gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus sa Gethsemane, wala naman sa loob na simbahan si Yesus at siya ay nanalangin. Oh. Di gayahin mo si Yesus. Nasa gubat ka, lumuhod ka at manalangin ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong niya. Alam niyo, yung panalangin, hindi po saktang space yan. Kapag totoo yung panalangin mo, hindi naman naaharangan ng hangin yan. Halimbawa, umahangin na malakas. O kagaya nung araw po, dito po sa amin. Signal number 1 dito sa Manila. Magdamag na umiikot ang bagyo. Hangin. May ulan na, may hangin pa. Malakas. Naririnig mo talaga yung sounds ng hangin. Oh. Kaming dalawa ni Sister Baby dito sa kinaupuan ko. Kung saan nagmumula ang hangin dito sa kikarap, sa barandilya namin, diyan kami nakaharap at nakaluhod kami, nananalangin kaming dalawa. O nasa kwarto ba kami? Hindi. Nasa loob kami ng tahanan. At yung kamay namin nakataas na gano'n na parang pinipigilan yung hangin. Kasi po, bumabayo talaga. Ang lakas. Halos magdamag. Ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng Bible. Yung mga panalangin doon sa awit. Magandang binabasa yung libro ng awit eh. Pampalakas. At kumakanta kami, awitin sa Diyos, siyempre. Then nananalangin kami na huwag masira itong aming tahanan at pinangyari ng Diyos pagka umaga, magdamag na walang tulog po, wala kaming ginawa kundi manalangin. Sometimes bumababa ako, sinisipat ko po yung yero namin sa itaas. Pag nagbalik ako sa itaas, nananalangin na naman ako kasama si Sister Baby. In short, pagdating ng umaga, nang nagliliwanag na, bumaba po ako, pumayapa na yung panahon. Yung bagyo na yon, dumahan na signal number 1 dito sa Metro Manila. At biyaya ng Diyos, wala naman pong nasira sa aming yero. Wala, kahit na isa. Ano po? I-Christ alone. Yan. May Kristo tayo. Ayon, sabi ni Jesus, kung mananalangin kayo sa Ama, address mo sa Ama, sa Diyos. Taga saan naman ang Diyos? Nasa langit. Maririnig ba ng Diyos? Ako po nagpapatunay, dininig ng Diyos ang aking dalangin. Hindi naharang ng malakas na hangin ng bagyo yung aking panalangin na nakahakyat sa kalangitan sa pamamagitan ng Panginoong Yesukristo. Kasi po si Jesus ang namamagitan sa langit. Kapag nananalangin tayo, tignan natin. Hebreo. Ganito po nakasulat. 7:24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. 25. Dahil dito,
lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kaya yung dalangin namin ng kapatid na baby o sister baby, pinadaan namin kay Jesus. Ang uli namin binabanggit, ito po ang aming panalangin at kahilingan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kaya sa langit, si Jesus ay namamagitan sa mga tumatawag sa Diyos. Pinamamagitan nila. Niya. Parang level ganito po. Diyos itaas, Jesus sa gitna, tao sa ibaba. Kapag nananalangin yung tao, sa ngalan ni Jesus, bubagsak kay Jesus, at si Jesus naman ang magdadala sa kanyang ama sa langit. Naalala ko nung araw, meron din isang mayabang na siguro nakakaintindi rin ng Biblia. Basta daw siya diretso sa Diyos ang kanyang panalangin. Hindi ko sinasabing masama ang manalangin kang diretso sa Diyos, pero may batas ang Biblia. Sabi ni Jesus, sa akin mo idahan. Hindi mo pwedeng idahan sa mga santo o santa. Lalo na sa kanyang naging inahan, na ginamit ng Diyos na walang iba kundi si Santa Maria. Kaya ko sinabing inahan, kasi po wala naman laman at dugo ni Maria, si Jesus. Ginamit lang po yung matres, yung sinapupunan ni Maria, upang doon po ipapanganak ang Jesus sa laman, ang Kristo sa langit. So, sa madalit salita, gagamitin mo ang pangalan ni Jesus kapag ikaw ay nananalangin. Dito po sa 1, ang sabi ni Jesus, sa 16:23, sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Period. Pagkatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. O, sa aking pangalan, saan kayo hihingi? Sa Ama. At anong turo ni Jesus sa panalangin ng mga apostol? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ganito kayo manalangin, sabi ng Panginoong Yesus. Address, Ama. Bakit Ama? Kasi kung mananampalataya ka, ang tawag mo sa Diyos, Ama. Pwede mo ring i-address ganito, Amang Diyos, nasa langit ka. Imbis na Ama lang, pwede mong dagdagan na Diyos kasi Diyos naman talaga, yung Ama. Walang problema ron. O kaya, o Diyos. Yan. Walang problema. Kasi yung Ama tinutukoy ni Jesus sa langit na kanyang Ama ay Diyos. Hindi tao. Tandaan nyo. Hindi tao. Yung Diyos nasa langit. Diyos siya. Hindi siya tao. Kaya ang kanyang anak na si Jesus, hindi rin tao, kundi Diyos bilang anak ng Diyos. Kasi kung ipagpipilitan mong tao lang sa likas na kalagayan si Jesus, lalabas ang kanyang Ama ay tao rin sa likas na kalagayan. Kayong mga alipores ni Satanas, ha? Tandaan ninyo ito. Ginagamit nyo pang pangalan ng Panginoong Yesus sa inyong simbahan, pero nilalapirot nyo naman si Jesus. Dinadown ninyo si Jesus. Mga kulto kayo. Sukat ba naman pinagmamalaki ninyo sa inyong social media
mataas ng kaunti ang anghel kaysa kay Jesus dahil sa likas niyang kalagayan. Kayong mga kulto ha, ngayon pa lang magbago na kayo. Hindi sa parang ako nagyayabang. Sa tulong ng Diyos, magbago kayo. Kayong mga miyembro ng kultong yan, na si Jesus hindi Diyos kailanman. Sinara na nila talaga. Hindi Diyos kailanman. Wala kayong kapag-pag-asa pagdating sa pagliligtas ng totoong Jesus na tagalangit. Ang Jesus ninyo, baka yung Kristo, doon sa sabong. O kaya yung kapitbahay ninyo, si Mang Jesus. O kaya yung palabas sa telebisyon, telenovela, yung Jesus na pangalan. Ingat kayo. Ama namin, nasa langit ka. Yan ang turo ni Jesus. Kaya ngayon, ang tanong, meron akong babasahin sa inyo. Ito magugulantan kayo, kayong mga kulto. Kung sinabi ni Jesus ang kanyang ang Ama ay nasa langit, Mateo 6:9, ganito naman ang sabi ni Jesus sa kanyang salita. Ako'y bumaba mula sa langit. Bumaba o hindi bumaba mula sa langit? Ang sabi ni Jesus, bumaba ako mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Kanino ang susundin ni Jesus? Hindi ang aking kalooban, sabi niya, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino ba nagsugo sa kanya? Di naturalmente, ang kanyang tatay. Yun ang sinasabi ni Jesus, Ama namin nasa langit ka. Tignan natin yung paliwanag ni Pablo. Galatia 4:4. Ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino nagsugo sa anak? Ang Diyos. Maliwanag. Kaya pala bumaba si Jesus dito, isinugo siya ng Diyos, ng kanyang Ama. Kaya sabi ni Jesus, hindi upang sundin ko ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So maliwanag. Sinong nagsugo sa kanya? Ang Diyos. Basahin natin muli yung Galatia 4:4. Nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Isinilang ng babae. Ito po si Santa Maria o Mama Mary kung tawagin ng iba. Kaya yung sinapupunan ni Maria, doon po, yun ay ginamit ng Diyos para ipanganak sa laman ang Kristo kung tawagin niya ay Jesus. Kasi ang sabi doon, ang itatawag mo sa kanya, Jesus. Anak ng kataas-taasan. Anak siya ng kataas-taasan. Pero pa bang tataas sa Diyos? Mga kulto kayo. Kung anong mga tinuturo ninyo. Lalaki sa lalaki, kinakasal. Babae sa babae, kinakasal. Huwag ka raw kakain ng ganito, ng ganyan. Hindi Diyos si Kristo. Magpakailanman. Yung mga kulto kayo. Manluloko, halagad ni Satanas. Sige.
gusto nyo mag-comment, mag-comment kayo. Pero tingin ninyo, talata sa Biblia ang comment ninyo. Tibagin ninyo ang nakasulat na binabasa ko sa pamamagitan din nakasulat sa Biblia. Pero kung wala rin kayong itatalang talata, magdadadaldal lang kayo, manahimik na lang kayo. Sabi ko nga, abang nagdadadaldal ka, lumalaki ang iyong kasalanan. Di manood ka na lang, makinig ka pa. Malay mo, sa pamamagitan ng video ko, magbago ang iyong pananampalataya. Bakit? Biblical po ang ginagawa ko eh. Kung ano yung nakatala, yan din ang binabasa ko. Walang labis, walang kulang. Oh. Amen. Siyempre naman, amen. Okay. Kung ang Diyos sa langit ay Diyos, naturalmente si Jesus ay Diyos din. Bilang kanyang bugtong na anak. Bugtong. Kasi nag-iisa lang si Jesus. Naintindihan nyo ba? Tayong mga tao, pag sumampalataya tayo, ito, babasahin ko. Huwag kayong mag-imbento. Kawawa kayo. Kawawa kayo. Ako na nagsasabi, kawawa kayo. Di ba nakalagay sa Biblia, wag babawasan, wag dadagdagan. Binawasan na ninyo, dinagdagan nyo pa eh. Anong binawas ninyo? Hindi Diyos si Jesus. Anong dinagdag nyo? Ay, likas na tao yan. O, di ba? Saan mo mababasa sinabi ni Jesus, ang aking likas na kalagayan ay tao? Sige, mag-post kayo na sinabi ni Jesus, ang aking kalagayan, kayong mga kulto, tao. Ang sabi ni Jesus, sa epistola pala ni Juan, si Juan, sa 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging anak. Binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi ni Juan, lahat ng nagsisampalataya kay Jesus. Yung sinabi niya rito, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya, yung Kanya si Jesus ang tinutukoy doon. Ay, ang bunga? Binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Tayo, bunga lang ng ating pananampalataya kay Jesus. Yung totoong Jesus. Pero kapag ang pananampalataya mo si Jesus ay tao, hoy! Hindi mo pwedeng tawaging Ama ang Diyos. Ako na nagsasabi niya. Sapagkat yung sinabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, ang kausap niya, ang mga apostol niya. Kaya Ama ang sinabi niya. Bakit? Mananampalataya sila. Pero kayong mga alipores ni Satanas, wala kayong karapatan tawaging Ama ang Diyos sa langit. Ngayon, kung tatawagin nyo man, bahala kayo. Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo lang. Sa tingin nyo, tama. Pero sa Biblia, kulto kayo. Tinatawag nyo ang Diyos ng Diyos sa langit pagkatapos ang kanyang anak. Pilit nyo siyang, hallelujah, hindi Diyos yan kailanman. O, sinong nagsabi sa'yo? Sige, tatanungin kita. Sinong nagsabing hindi Diyos si Jesus kailanman? Yung founder ninyong patay na. Di ba totoo yan? Ayon sa inyong mga babasahin?
ang pangdoktrina, sermon ng mga ministro galing kay founder na patay na. Di ba totoo yan? Ipapahamak kayo ng inyong mga magazine na pinamimigay. Magazine versus magazine, nagkakatalo-talo. Magkakontra yung writer ninyo. Writer ng kabila, parehong isang simbahan sila, iba ang kanilang paniwala. Yung inyong Di Batista, anong sabi niya sa inyong magazine? Tinatawag na Diyos si Jesus. At least meron siyang konting tinatawag. Yun lang ang katwiran niya. Kaya ang aralin natin, napaka-importante. Bakit? Nasa Biblia. Anong sabi niya? Ama namin, nasa langit ka. Sana po meron kayong napulot kaibigan. Ako, ang gusto ko lang po ganito. Hindi ko naman kayo niloloko nakasulat naman. Hindi ako like. Share ng share. Kayong mga nasisharean, mag-share naman kayo. Malay ninyo. Darating din ang panahon, magiging bunga po ninyo yan. Kung isi-share ninyo ang aking munting video. Bakit? Hindi ko naman kayo niloloko Alin ang isi-share mo? Yung manloloko? Huwag kang kakain ng baboy, huwag kang kakain ng talangka, huwag kang kakain ng... dito kayo, kung ayaw kayo dyan, dito kayo. Kayong lalaki, babae, halika kayo. Sa amin kayo. Kayong mga naniniwala. Nakaugali namin yung mga Hudyo sa panahon ni Jesus, hindi naniniwala kay Jesus bilang Diyos. Kundi tao lang. Dito na kayo. Yung iba. Ang Jesus nila, Diyos nga, pero maliit naman ng Diyos. Ginawa pa nilang mali. Hallelujah. Ano yan? Santo ninyo? Salamat po, Panginoon, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras pong ito. Naway ipuin mo po ang puso at isip ng tao kung sila man po ay iba ang kanilang paniwala. Yung sa Biblia po, hindi po 100%. Baguhin mo po sila. Nawa makamtan din nila ang liwanag na aking nakamtan. Kung may dala po silang kabigatan sa buhay yung paghahanin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyo ang lahat ng kaulatian at kapurihan. Sa ngalan ni Jesus, in Christ alone. Amen and amen. God bless us all po. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nagsasabi, ito ang programa, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po. Bye-bye!